maraming may galit sa pamilya namin. Si Ate Ernestina, ganda na ng lusot niya dahil nasa Amerika daw siya. Si Phoebe. Pero hindi naman namin nilalayo kay Kuya Alberto yung anggulo ng pagsunog ng mga restaurants namin eh. Alam ko magulo dahil maraming mga posibilidad. Ako nga natutniluro na eh. Kaya nga mas maganda siguro talaga yung sinabi ni Rafael na pumunta na kami ng Baguio, doon na kami ulit magsimula ng bagong business. Umalis na lang kami dito. Kahit saan ako punta, Rosa Camila, susundan kita. Susundan ko kayo ni Charlie. Carlito, please, tama na. Pagod na ako. Hindi napapagod ang pusong umiibig. At kahit itakul mo yung nararamdaman mo para sa akin, puso ko nakakadama ng nararamdaman mo. Tatapatin kita. Mahal pa rin kita, pero mahal ko na rin si Rafael. Hindi ka pwede umibig ng dalawa, Rosa Camila. Mas matimbang man ang pagmamahal ko sa'yo, may pananagutan naman ako kay Rafael. Nangako ako ng kasal at matutuloy yun. Hindi mo pwede tikisin yung nararamdaman mo. Ikaw naghahat ng katahimikan, pero lalo ka lang magugulan pag pinasok mo to dahil di kita patatahimikin. Talagang mahal mo ako, hindi mo gagawin yan. Pero kung talagang mahal mo rin ako, hindi mo rin gagawin yan. Carlito, hindi mo pa naiintindihan. Wala na tayong dahilan para magmahalan pa. Hindi na makailangan dahilan para magmahalan ng dalawang ordinaryong tao eh. Pero hindi naman tayo ordinaryong tao, diba? Walang maglalabas ng kahit ano tungkol kay Alberto. Mas mapanganib kung nasa labas siya. Mabuti na yung tahimik siyang nagtatago. Marami siyang alam. Pero, Daddy... Lucinda, hindi ba kakampi kita? Do this for me. Hindi ka naman aanuhin ni Alberto. Lalo na ngayon na kampi na si Nestor sa kanya ayon sa mga report sa akin. Eh, hindi po totoo yun, Daddy. May pinagkakautangan lang po ako sa kanya. Nabayaran ko na po yun. Kaya hindi na po siya lalapit. Pero, hindi ka pa rin sa akin. Hindi na importante yun. Just like Paloma, hindi rin importante kung saan siya kakampi. Ang importante ay magkaisa ang statement natin. Patay na si Alberto. Walang nakakita sa kanya. Eh, Daddy, paano sila Tita Alicia? Hindi naman sila magsisinungaling. Well, it's their word against ours. Pero, Daddy, parang kinalaban na rin natin sila. Lucinda, walang bago doon. Dati naman kayong magkakalaban dahil magkaiba kayong pamilya. Gawin niyo ito para sa akin. Ha? Maraming salamat po sa pagdalaw, Senator. Attorney. Salamat din at mapagkakatiwalaan kay Abes. Napag-isip-isip ko ang tungkol sa sinabi ninyo. Pero huwag ko kayong magagalit sa akin. Kinakailangan i-file ko ito. Kailangan ba talaga yon? Hindi ko pa napapatunayan na patay o buhay si Alberto. Nung gabing maambos ako, may nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa bagay na yan. At hindi ako naniniwala sa coincidence. Patay na ang anak ko. Hindi pa ba sapat yan? Sir, NBI na ho may hawak niyan. Agent Yabes, marami namang taong nawawala, hindi naman sila hinahanap. Kailangan bang makihanap pa rin tayo? Ang pagkaalam ko, basta ako, maghahanap ng isang taong mapagkakatiwalaan ko kapag nakaakyat na ako sa Malacanang. May napipisil na ako.
Marami nga lang nasira mga mesa, silya, mga dekorasyon na kailangan nyo na rin palitan. Eh, yung dalawang restaurant. Yung isa, harapan lang din na nasira. Pero mas malaki ang sira nung pangatlo eh. Baka hindi na muna namin siguro pagawa yan. Ito ba, tingin mo magkano abutin to? Pati sa loob, siguro mga 4 na milyon. Wala yata akong ganun kalaking pera. Di po ba si Miss Montemayor, anak ni Senator? Susubukan ko magtanong kay mami kung may naitago pa siya. Wala rin kasi akong alam na makuha na ng pera na mabilisan eh. Kung magbibenta ako ng lupa, baka matagalan pa. Yung trust fund ni Charlie, okay yun. Siguro pwede akong kumuha ng principal. No. Huwag na natin galawin yung kay Charlie. Sa iba na lang tayo humingi ng tulong. Sa bagay, marami pa naman siguro akong mapagtatanungan. Isa lang yung taong ayoko sanang hingin mo ng tulong. Si Carlito. Pangako mo sa akin, Rosa Camila, kahit anong mangyari. Hindi ka hingin ng tulong sa kanya. Bakit naman? Wala naman sigurong hinging kapalit si Carlito kung sa kanya tayo humingi ng tulong. Pwede natin ibenta ang lahat. Lahat ng mga lugar ng restaurant. Matatagalan pa yun eh. Huwag lang kay Carlito. Pangako mo sa akin. Kung mawawala ka, di na iibig ba? Dumiretso ka na agad ng bangko, tatawagan ko na yung manager para advise sa kanila ako nagpapa-withdraw nito, ha? 5 milyon? Ano to, Lucinda? Ano mo gagamitin to? Negosyo? Papahiramin ko si Rosa Camila. Alam mo, sabi ni Daddy, walang tutulong kay Rosa Camila. Gusto mo sumbong kita? Lumabas ka muna sandali. Ang kapal naman ng mukha mo, Nestor. Ikaw pa magsusumbong sa akin? Eh kung ikaw kaya isumbong ko na kay Kuya Alberto ka talagang tatrabaho, ha? Mami, ano naman kalokohan to? Disapprove lahat ng credit cards ko, nakahold ang account ko. Alam niyo naman meron akong pwedeng gamitin na pera kung sakali magkakagipitan tayo. Pero ano ibig sabihin na aberyang to, ha? Ayan, daddy mo nagpa-utos nito para hindi ka na makatulong kay Rosa Camila. Eh, alam niyo naman tutulong ako eh. May iba pa akong account, di ba? Hindi na tatanggapin ni Tita Lisa yan. At siya may sabi sa'yo. Pinapunta ako ni Mami doon sa bahay ni Tita Lisa. Sinabi ko sa kanya na huwag-hihingi ng kahit anong tulong galing sa'yo. Gago ka talaga, no? Nagpauto ka na naman kay Mami. Totoo ba yun na pati si Lucinda pinagbabawalan ni Leandro tumulong sa'yo? Pati si Paloma. Ganun na ba kami? Kasama yung Leandrong yan? Alam mo naman ang politiko, nakakapagbago ng kulay ng tao. Alam mo, Alicia, ako, hindi pa rin nagbabago ang kulay ko at ang anyo ko. Gusto ko talagang makatulong sa'yo, pero medyo matatagalan pa eh. Nangako ako kay Rafael, hindi ako hingi ng tulong sa'yo. Napakatataas naman ng ihi ninyo. Desperado na nga kayo, binibigay sa inyo yung tulong, ayaw nyo pa. Nagsiselo si Rafael sa'yo eh. Hindi sabihin mo, wala namang kapalit to eh. Para naman to sa anak natin eh. Tingnan mo mapupunta yung restaurant business niyo kung hindi sa anak natin, di ba? Sige na. Sa Camila, kung ayaw mong pasabi, hindi, magsinungaling ka na lang, gumawa ka na lang ng paraan. Kahit ano, basta makuha mo itong perang to. Carlito, hindi ko kaya magsinungaling kay Rafael eh. Pakakasalan mo na siya. Nasabi mo, mahal mo siya. Hindi ba pagsisinungaling na nga yun?
Hindi mo ba alam na pinatigilan ng daddy mo paghahanap sa'yo? Narinig ko nga. Kanino? Hindi na mahalaga yun, Mami. Ang mahalaga, maging malinis ang paningin sa inyo ng tao. Na hindi nila isipin na sisiraan kayo dahil nakikipag-usap kayo sa patay. Ganito na lang tayo ngayon. Patago-tago na lang. Eh, meron naman kayong bahay ulit ni Ernestina, hindi ba? Hindi nyo na kailangan ng bahay ko. Pero meron akong good news sa inyo, Mami. Ano na naman yon? Bagong girlfriend. Girlfriend? Eh, hindi ba yung huling girlfriend mo, munti ka nang maputulan ng... Kilala ko ba yan? Paano man niya pa magsuplong sa'yo, ha? Nanay talaga ang mga tanong mo, Mami. Yes, kilala ko siya. No, hindi siya magsusuplong dahil parehong hala ng mga kaluluwa. At hindi siya namumutol. Pero pumapatay siya ng bata. Pwede naman din nila malaman na sa akin ang galing yung pera eh. Ako din, tita. At kahit malaman nila, wala akong pakialam. Tanggapin niyo lang yung alo ko. Huwag kayo makinig kay mami o kaya kay Dindo. Ayaw kong tulungan ng daddy nyo, kaya hindi ako maaaring tumanggap ng pera galing sa inyo. Maraming salamat na lang. Eh, tita, wala nang makakaalam eh. Tanggapin niyo naman yung alo ko o kaya yung kay Ate Lucinda na lang. Alam mo, nakakatuwa kayong dalawa. Natututo na rin kayong mamulitika. Naglilihiman. Alam mo ba sa buong pamilya, kayong dalawa lang ang hindi ganyan? Huwag nyo nang umpisahan. Marami pa naman kami ibang mahinga ng tulong eh. Para saan ba to? Pare, warningan ka? Bibigyan ka ni Rosa Camila ng pera. Well, hindi ko alam kung anong dahilan na sasabihin niya sa'yo, but I'm telling you, bigyan yun ni Carlito. Guwada, hindi ako pagsisinungalingan ni Rosa Camila. Alam ko hindi siya tatanggap ng tulong mula kay Carlito. Bakit? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Bakit hindi mo na siya tanongin pag nakita na kayo? Alam mo, Rafael, may choice ka nun eh. Between the two of us. Kaya lang ang pinili mo, yung sinungaling pa. Kung mawawala ka, di na iibig ba? What's this nga ba, baby? Green Goblin. Oh, let me see. Get na. Yung favorite na ito. Good afternoon po. Good afternoon. Mabuti naman na tadalaw ka. Alam mo, may nakuha na akong pera para sa restaurant natin. Galing kay Carlito. Sinabi sa akin ni Guada. Hindi ba nangako ka sa akin na hindi tayo hingi ng tulong kay Carlito? Rafael, bakit pa ka tayo nagmamalaki? Wala naman tayong pera. Saka yung pamilya ko, hindi ako tutulungan dahil sa utos ni Daddy. Saka para sa anak naman namin yun eh. Eh, naman ang problema eh. Lagi mong ginagamit yan si Charlie. Yung anak nyo. Anak nyo. Rosa Camila, anak ko rin si Charlie. Rosa Camila, hanggang hindi mo ako tinatanggap bilang isa ring ama ni Charlie, patuloy ka magsisinungaling sa akin. Tatay, please don't shout at Mommy. Daddy doesn't like it. Ayan. Nakita mo na. 3 taon na pagmamahal ko kay Charlie, binura nyo lang ni Carlito. Kung yung pera dyan sa restaurant ay manggagaling kay Carlito, hindi ako magtatrabaho dyan. Kasi po, Senator, tinanggihan ni Alicia yung tulong na inalok ni Paloma at saka ni Lucinda. Tapos hindi rin po siya matulungan ni Sarina. O insure na ba yung restaurant nila? I'm sure makakuha sila ng claim doon. Pero Senator, kulang po yun eh.
Gusto mo ba siyang tulungan? Siyempre po gusto kong tulungan si Alicia. Kaya lang po alam kong hindi niya tatanggapin yung tulong ko dahil alam niyang galing yun sa inyo. Senator, forgive me for saying this. But I just hope that you're happy na naghihirap si Alicia ngayon. Sir, excuse me po. Ano to, Alberto? Pera. Pagpapagawa ng restaurant ni Rosa Camila. Kapag walang tumulong ng pagpapagawa sa restaurant ni Rosa Camila, nagamitin mong pera. Gusto ko pati restaurant ni Rosa Camila sa akin. Hindi ito tatanggapin ni Alicia, Alberto. Bakit? Sasabihin mo pa? Eh hindi, kasi kapag nanggaling sa amin, ang iisipin niya galing yun sa'yo. Wala na tayong magagawa ron. Gumawa kayo ng paraan. Yan ang perang gusto kong gamitin ni Alicia para sa restaurant ni Rosa Camila. Nagkakaintindihan pa tayo, no? Kasi kung hindi, pow, pow. Nagiging matigas ka na masyado, Rafael. Pati yung tulong para sa anak ko, ayaw mo na tanggapin? Tatanggapin ko yan sa isang kondisyon. Uutangin ko at babayaran. Kahit ano, basta tanggapin niyo lang. Total, anak din naman ang turing ko kay Charlie. O di, tanggapin mo na rin para kay Charlie. Bakit? Matatanggap mo rin ba kung sakaling ampunin ko si Charlie pag kinasal na kami ni Rosa Camila? Diyan ako hindi makakapayag. Lalo ko yung gugulo ni Rosa Camila at hindi ko kayo titigilan hanggang sa makuha ko si Charlie. Hindi naman sa'yo nakapangalan si Charlie kay Rosa Camila. Pag kinasal na kami, pwede na gamitin na mag-ani apelido ko. Alicia, natatandaan mo na may racket pa ako kay Senator. Naman, bakit? Alicia, huwag kang magagalit dyan sa asawa ko kasi gusto lang naman niya talagang makatulong Kasi meron akong naipong pera ng Alicia Alam ko galing ito sa masama pero sabi mo nga ang perang galing sa masama pagka... Well, everybody knows I'm very apolitical, so this is not a stunt for my Lola's candidacy. Pero di ba, ikakasal na si Miss Rosa Camila Montemayor sa kanyang boyfriend partner na si Rafael Palma? Ganun ba man hindi pa rin nagbabago yung pagmamahal ko sa kanya. At sa pagkakaalam ko ganun din nararamdaman niya para sa akin. Siguro kaya na lang yung kasal na yan. Kaya kahit itago namin sa buong mundo, nagmamahalan pa rin talaga kami ni Rosa Camila. And here I am, sinasabi ko rin sa buong mundo.